Magandang araw po. Nandito po tayo ngayon sa Mega Mall. Nag-a-attend po tayo sa 12th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition. So, bali lahat po ng mga products dito ay founded ng BAR. Nandito po tayo sa booth ng Pampanga State Agricultural University. So, ang pinakabago po namin pinopromote ngayon, ito yung mga sabon na na-develop po ng PSAU sa pangunguna po ni Dr. Norman De Jesus at ni Professor Reggie Loria. Ito po ay ang Lotus Honey Soap, ang Tamarind Soap with Honey, and Honey Moisturizing Soap. So, ang Lotus Honey Soap ay organic soap po na pwedeng gamitin po pa sa balat to eliminate yung mga pangangati. Ang isa pa po ay ang Tamarind Soap with Honey. Ito naman po ay nakaka-control ng acne o yung mga whiteheads, blackheads, at saka nakakapaggaling po sa mga sakit, sa mga sugat sa balat. Ang pinakahuli po yung Honey Moisturizing Soap. Ito naman po yung pampaglow ng balat na develop na sabon ng PSAU. Andito tayo ngayon sa booth ng LSU sa exhibit na sponsored ng DEBAR, at isa sa mga iniha-highlights naming produkto ng LSU ay ang tilapia ice cream. Ang tilapia ice cream po ay isa sa mga pangunahing produkto ng LSU, at ito ay may main ingredient na tilapia, at ito ho ay may mataas na nutritional value. Ang ginamit hong isang component dito ay yung Carabao's milk, which is mas mababa ang cholesterol at fat kumpara doon sa cow's milk, at mataas ang calcium. Yun ho ang mga nutritional value na makukuha lalo na sa mga bata. At ang tilapia ice cream po ay ginawa nila Professor Dana Cruz ng HRM ng CLSU at ni Dr. Tereso A. Abella, ang presidente ng CLSU. Kaya tinawag ko itong Berries. Ito hong tilapia ice cream ay nagkabit lang recently ng International Award na kung tawagin ay SEG. Ito ho ay nung nakaraang Mayo lang nitong taong kasalukuyan. At ito rin ay ilalaban sa pang-daigdigang competition sa Germany, Canada, China at Indonesia itong darating na buwan. Itong tilapia ice cream at saka itong tilapia sandwich, ito ho ay mabibili sa CLSU, sa College of Hotel and Management, doon sa CLSU. For your information, just contact Professor Dana Vera Cruz, ang director ng HRM sa CLSU, o kaya si Dr. Tereso Abella, ang presidente ng Central Luzon State University. Welcome po sa booth ng Cavite State University. Gusto ko pong ipaalam sa inyo kung ano yung bagong teknolohiya ng Cavite State University. At ito po ay tungkol sa Coffee Micropropagation Technology. Makikita nyo po itong hawak ko, ito po ay ang tinatawag na Mary plant. Ito po ay nanggaling sa isang bahagi po ng kape natin na tinatawag natin na embryo. Alam nyo po ba na kaya nating mag-produce ng as much as 300,000 coffee seedlings sa isang 1 square centimeter na bahagi ng dahon ng kape. So ito po yung power ng Coffee Micropropagation Technology. Ang teknolohiya pong ito ay ginagamit sa madali ang pagpaparami ng seedlings ng kape. Imagine niyo po, karagdagang 100,000 ng kape ang pwede po nating magawa sa isang batch ng pagpaparami ng ating kape. So para po sa karagdagang kaalaman, pwede po kayong makipag-ugnayan sa director ng aming research center, particularly sa aming geneticist na si Dr. Miriam Baltazar. So muli po, inaanyayahan namin kayo dito sa Cavite State University para po sa kaukulang kaalaman sa teknolohiyang ito. Salamat po.
Magandang umaga po. Nandito po tayo sa booth ng Department of Agriculture Region 1 or Ilocos Region. Gusto po namin i-share sa inyo ang bago namin natuklasan na isang micronutrient balls na gawa po sa seaweeds na nakita po namin na mataas po ang mga micronutrients gaya po ng iron at ito po yung tumutulong para pasiglahin yung mga bagong panganak na mga biik. Ang kagandahan po nito, wala po siyang urea, wala po siyang semento. So, this is an organic micronutrient balls na pwede po sa lahat ng mga ages po ng mga kambing. Maganda rin po ito sa mga malaking hayop kagaya ng baka at kalabaw at karnero. So, for further details po, para sa teknolohiyang ito, pwede niyo pong kontakin ang project leader po nito. Walang iba kundi si Dr. Jovita the Twin, isang Chief Science Research Specialist ng DA Region 1 at isang animal nutritionist. Itong project na po ito ay pinunduhan po ng technology commercialization ng DA-BAR. Nandito po tayo sa booth ng DA Region 2 po. Makikita po niyo different products po ng Region 2. Kung saan ang Region 2 po is isa po sa kategoryang Corn Capital of the Philippines, Peanut Capital of the Philippines, saka Munggo Capital of the Philippines. So ito pong hawak po ngayon is isa po ito sa mga products na na-develop ng DA Region 2, specifically po sa CBRC. Ito pong kape bagga. Kung saan ito po ay made from white corn, white flint corn, saka yung glutinous corn, wherein toasted po siya. All ages po pwedeng gumamit po nito. So, for more information po, kung gusto niyo pong maka-avail po nitong aming products, Cafe Bagga, pumunta po lang po sa Cagayan Valley Research Center sa Ilagan, Isabela po. And hopefully, sa mga stalls o supermarkets later on. Kagandahan po nito is wala po siyang caffeine content, mababa po ang glycemic index po niyang corn and masustansya po siya. Kaya po kami nakapag-come up ng ganitong food product, Cafe Bagga. Narito po tayo ngayon sa booth ng Department of Agriculture Regional Field Office 4A. At isa po sa mga bagong product na ine-exhibit namin for the 12th Agriculture and Fishery Technology Forum and Product Exhibition ay ang arrows, o we call it the arrowroot-based food powder. So bakit arrowroot-based food powder? Kasi yung arrowroot was essentially ginagamit natin only for food. Pero ngayon, dahil may mga inquiries kami from mothers of children na allergy to other type of starch, na ang arrowroot lang ang mas hindi nakaka-allergy. So we thought of using it muna sa food powder for starter. So we are planning to have more products from arrowroot-based starch in the coming years. So for more information regarding the product, you may call us at 043-7564962. This is the Research Division of the Department of Agriculture, Southern Tagalog Integrated Agricultural Research Center. Nandito po tayo ngayon sa booth ng DARE 10 at ang i-highlight po namin ngayon na technology ay ang Rosel. Isang BAR-funded project po ito. Bakit po ba pinili namin ang Rosel? Ang Rosel ay isang klase ng shrub na mataas ang kanyang vitamins, especially on vitamin C and high on antioxidants. Ang Rosel ay maka-lower ng blood pressure, maka-lower din ng total cholesterol, at saka maka-lower ng sugar level sa body.
It also promotes good appetite, as well as it also promotes normal bowel movement. Sa lahat, it promotes good health. For more information, just contact me with an email of tunet_43@yahoo.com with a cell number of 093579 49496.